nga ba matatagpuan ang mga mahal sa buhay na nawawala kung sila mismo kulang sa kakayahang makahingi ng tulong sa iba? Wala kaming information kasi hindi naman siya nakakapagsalita at hindi naman namin maano siya. Even though na binibigyan ng papel sa flapes, sulat mo dito. Hindi. Cannot. At may mga tao pang gustong magsamantala. Mayroong nag-text sa amin na puntahan daw namin sa Bacoor, tapos magdala daw kami ng 50 million, na ganun. Sabi ko naman, saan kami kukuha ng ganung kalaking halaga? Wala naman kaming pera. Ang sagot, walang tigil na pagtatyaga at pagdarasal. Tulungan ninyo kami para makita ko ng anak ko. Apo ko, naman. Hindi makasalita. Dahil ang mga pusong hindi nawawalan ng pag-asa, binibiyayaan ng himala. Magandang gabi, ako po si Jessica Soho. Tunghayan natin ang mga istoryang magpapaiyak, magpapangiti at magpapalukso ng ating dugo. Ito ang Reunions. Walang kaparis ang pagmamahal ng ating mga ina. Ito ang napatunayan ng mag-inang Teodosia at Gina na gagawin ang lahat. Mahanap lang ang pinakamamahal nilang apo at anak na si Rodel. Walang araw kaparis ang pagmamahal ng mga ina. Kapag nasasaktan daw ang kanilang mga anak, dobleng sakit ito para sa kanila. Ganito ang pakiramdam ngayon ng mag-inang Aling Teodosia at Gina. Abot langit daw ang kanilang paghihinagpis dahil 4 na buwan nang nawawala ang pinakamamahal nilang si Rodel. November 2008, lumuwas mula Palawan ang maglolang Aling Teodosia at Rodel upang magbakasyon sa ina ng bata na si Gina dito sa Maynila. Subalit makalipas ang 4 na buwan, ang simpleng bakasyon nauwi sa napakatinding problema. March 29, nandito kami. Sabi ng nanay ko, naliligo daw siya. At napag-usapan nila na pupunta ng market. Nauna nang naligo si Rodel, nagbihis, pati yung mga kapatid niya. Nung pagkatapos niya nagbihis, lumabas siya ng bahay. Ang akala ng mga kapatid, naglalaro lang siya dyan sa labas. Ang nanay ko naliligo. Paglabas niya, hinanap na nila, hindi na nila nakita. Kala ko naglalaro lang yan sa labas. Tinanong ko yung mga kapatid niya, sabi niya, wala, hindi nila nakita. Ang higit na ikinababahala ni Aling Teodosia, pipi at special child daw ang paborito niyang apo. Nag-alis yung mga anak ko, naghanap. Ayun, hindi na nakita. Hanggang ngayon, hindi pa nakikita. Kaya, nag-ano kami ng tulong sa inyo kung pwede naman tulungan ninyo kami para makita ko ng anak ko. Apo ko naman. Hindi makasalita. Naawa ko sa kanya kasi may sakit, hindi makasalita. Inaano ko lang. Nagaiyak lang, tapos tinatanong ko, nag-sinyas lang sa akin. Namimiss ko siya talaga kahit kailan, ano. Kasi hindi ko matanggap siyang mawala sa akin. Yung simula ang pagkawala, hindi na ako makakain, hindi ako makatulog. Iyak na lang ako ng iyak kasi naawa ko sa kanya. Ang tagal ang halaga ko. Ang aruga ko sa kanya, ilang mga 12 taon na. Ngayon, mawawala lang sa akin ang bigla. Kaya hirap na hirap ako. Kung naisip ko nga, nagkukulong na lang ako sa kwarto, mag-iyak ng iyak. Walang-wala na akong kasama sa amin.
At si Gina, kahit may iba ng mga anak sa bagong kinakasama, labis-labis ang pag-aalala para sa anak na nawala na parang bula. Sabi namin baka kung saan-saan na lang yun natutulog, kawawa naman. Eh, sanay kasi yun sa pag inaantok matutulog na. Kahit maliligo pag naiinitan, pag nagugutom, kakain. Paano kung sa labas na lang? Saan siya kukuha ng kakainin? Kaya hindi kami hanap kami ng hanap. Madalas din daw isipin ngayon ni Gina ang lahat ng mga pagkukulang niya sa kanyang panganay na anak. Malaki yung pagkakaiba kasi nung nandiyan lang siya, ang iniisip ko lang yung kung paano ako makabigay sa kanila ng panggastos, ng gagamitin nila ng nanay ko. Ay nung nawala siya, isipin ko kung saan namin siya hahanapin, kung paano namin makikita. Mahirap pag nawawala ng kasama sa pamilya. Hirap na nga ang kalooban ng mag-inang Aling Teodosia at Gina sa paghahanap kay Rodel. May mga tao pang nagtatangkang lokohin sila. Mayroong nag-text sa amin na puntahan daw namin sa Bacoor, tapos magdala daw kami ng 50 million, na ganun. Sabi ko naman, saan kami kukuha ng ganung kalaking halaga? Wala naman kaming pera. Rodel, kung saan ka man naroon ngayon, sana bumalik ka na sa amin. At sa mga taong nakakuha kay Rodel, sana po ibalik niyo na sa amin kasi mahirap po yung nawawalan ng kasama sa pamilya, lalong-lalo na kung katulad ko na ina niya, masakit sa kalooban, malungkot. Naawa ako sa iyo. Kawawa ka naman, hindi ka makasalita. Ayon kay Aling Teodosia, Rodel Achacoso ang buong pangalan ng kanyang apo. 12 years old na ito ngayon. Pipi at special child din daw ang bata. Sa aming paghahanap, napadpad kami sa Reception and Action Center dito sa Maynila. Ang batang ito na may hawak ng missing poster ni Rodel, tila sinisenyas na siya ang batang nasa picture. Maliban sa malaki ang pagkakahawig ng bata kay Rodel, Pipi rin ang paslit. Pero ayon sa shelter, hindi Rodel kundi Mauro ang pangalan nito. Gabi ng March 30 nung i-turnover daw si Mauro sa kanilang pangangalaga. Actually, si Mauro tong tawag nito, na-turn over sa amin March 30 to 09. Siya ay na-foundling case. Na-turn over dito sa amin ang Presinto 6. At dahil may kapansanan ng bata, naisip na lamang ng RAC na pangalanan siyang Mauro. Ayon sa social worker, makulit na bata raw si Mauro. Special child siya, ganyan, para siyang kiti-kiti. Kung ano, kaya ang the best way lang, inaano lang namin yan para maging kwan siya. Bibigyan namin candy o kaya tinapay. Ang ine-express niya na pag ano gusto niya hingiin, sabi niya begging. Tuturo niya. Pero napansin din naman daw nilang masunurin ang bata. Maasahan mo to siya. Basta sinabi namin, o papasukin mo mga kasama mo. Na ayaw niya, pinapapasok niya. May malaking bagay sa akin to eh. Siya tagabukas ng pintuan ko to. Nakikipag-away pa sa tawang ko yan. Kaya tignan mo, susi lang kinuha niya kaagad. Si Mauro na nga kaya ang hinahanap na apo at anak ni Aling Teodosia at Gina. Up next, kinabukasan, kasama ang mga social worker, nais naming sina Aling Teodosia at Gina mismo ang kumumpirma kung si Mauro nga ang hinahanap nilang bata. Kinabukasan, nagpasya kaming balikan si Mauro.
Kasama ang mga social worker, nais naming sina Aling Teodosia at Gina mismo ang kumumpirma kung si Mauro nga ang hinahanap nilang bata. Habang kinukunan namin ng karagdagang video ang mag-ina, hindi nila napansing pinapalapit na namin si Mauro sa kanilang tabi. Tama ang aming hinala. Si Mauro at si Rodel, iisa. Kaya naman, yakap at halik ang isinalubong ni Aling Teodosia sa kanyang mahal na apo. Samantalang luha ng kasiyahan naman ang nangibabaw kay Gina. Si Rodel, himalang nakapagsalita. Bakit ka nag-alis na lang sama? Nagpapasalamat ako ng marami na walang sawang pagpasalamat sa inyo. Nakita ko ang apo ko. Masaya po. Masayang masaya. Kasi nakita na namin, hindi na kami maghahanap. Ang hirap-hirap kasi maghanap na nawawala. Hindi namin alam kung saan kami pupunta. Minsan, may mga kakulangan tayo na humahamon sa bawat sandali ng ating buhay. At sa bawat pagsubok, masarap isipin na nariyan lamang sa ating tabi ang ating mga inang patuloy na nag-aaruga at gumagabay. Up next, hindi ingay ng kalsada o malalakas na busina ng mga sasakyan ang dahilan kung bakit hindi naririnig ang tinig ni Gilbert. Paano mo maipaparating ang nais mong sabihin kung ipinagdamot ng tadhana ang tinig na magpaparating ng iyong tunay na damdamin? Pakinggan po natin ang kwento ng batang si Gilbert. Hindi ingay ng kalsada o malalakas na busina ng mga sasakyan ang dahilan kung bakit hindi naririnig ang tinig ni Gilbert. Isang batang inaaruga ng Reception and Action Center o RAC sa Maynila. Ang dahilan, isa siyang pipi. Mag-iisang buwan na raw na nasa kalinga ng RAC Manila si Gilbert. At dahil sa kapansanan ng bata, walang mapigang impormasyon mula sa kanya. Ultimo, kanyang pangalan. Ito ay hindi nakakapagsalita. Pipi siya, and the same time, bingi yata. Bingi. Hindi siya. So, nag-rely na lang kami sa bansag sa kanya, boy una, boy sore eyes. Nung minamasdan namin na yung mata niya medyo magaling na, na namin, Boy Gilbert. Ayon sa social worker, nakita raw si Gilbert na sumasabay sa isang prosesyon sa Tondo. Nung iniprenosisyon yung Black Nazarenes, nakakasama raw to. Nung gabi na, ito na lang daw naiiwan. Sabi raw nung mga kagawad niya, Chairman, meron tayo ditong isang bata na pasama. So, hindi na nila pinauwi. Hindi na nila pinauwi yung bata dahil ito ay may kapansa, ito ay special child eh. Hanggang i-turn over sa kustodiya ng RAC ang bata. Wala man daw mabigkas na salita si Gilbert. Madali nitong naipaparating ang nais nitong sabihin. Pag nagugutom na siya, nagsasign siyang kumain. Then kung dirty na siya, kami na mismo nagsasabi namin,
take a bath. Sign din namin, take a bath ka na. Subalit talagang bigo silang makakuha ng kahit na anong impormasyon tungkol sa kanyang pamilya. Wala kaming information kasi hindi naman siya nakakapagsalita at hindi naman namin maano siya. Even though na binibigyan ng papel saka lapis, sulat mo dito, hindi. Cannot. Nakikita man naman namin sa facial expression niya na binibiro namin, sinasign namin na ano siya, na nasasayahan siya, na siguro naiisip din niya na iuuwi na siya. Sa puntong ito, kami ang magsisilbing boses ni Gilbert para muli siyang makabalik sa kanyang pamilya. Maliban sa pagiging pipi, kapuna-puna rin na may peklat sa binti at balikat si Gilbert. Ito ang mga palatandaang gagamitin namin sa aming paghahanap. Sinimulan na ng aming grupo na isa-isahin ang mga natatanggap naming panawagan kada linggo. Nagbabakasakali kasi kaming isa na rito ang larawan ni Gilbert. Hanggang napansin namin ang pagkakahawig ni Gilbert sa larawang ito. Pero iba ang pangalan ng batang nasa larawan, Raynel Henner. Kaya't wala na kaming sinayang na oras. Tumulak kami papuntang Makati para alamin kung si Raynel at si Gilbert iisa. Magandang hapon po sa QT, sa reunions po kami ng QTV11. Ito na po ba yung Sampaloc Street? Saan po ba yung bahay po nila Aling Gemma Henner po? Tayo, magandang araw po. Sa reunions po kami ng QTV11. Saan po ba yung bahay nila Aling Gemma Henner po? Ay, dito po, dito. Saan po? Dito po, oh. Aling bahay po dyan? Pare Roger, si ano, ay, Jem! Ayan po yung tatay, oh, yung ano. Yan po yung ano niya. Yung tatay ng bata. Bata? Elmer! Sige po, sir! Yung tatay, ang banda. Tara po. Ako ba kailangan? Opo, sir, magandang hapon po. Sir, dito po yung bahay nila Aling Gemma po. Ako po, ang asawa niya. Asawa po. Sir, nawawala pa rin po ba hanggang po ngayon yung Hanggang sa ngayon, hindi pa wala pang pag-asa kung makita yun o hindi. mga ganun po ba? Mga ilang buwan na po bang nawawala yung bata? Ano yun? Koreata yun. June 4 po simula nung Nang hindi nakita. di nakita Yung po. balata ng gabi. Hanggang ngayon po, hindi pa rin po. Yung mga anak niyo Ito po na po, kaya ang mga magulang ng batang tinatawag na Gilbert sa Rock, Manila. Salaysay ni Gemma, gawin na raw ni Raynel o Renren ang lumabas ng bahay para maglibang. Umalis lang siya nung June 4 ng nung tanghali nandito pa siya. Tapos nung hapon na, hinahanap ko na, wala na hanggang kinagabihan. Tapos nung tanghali na yun, may bitbit pa siya nga siyang sisiw kulay green. Tapos yun, umalis na siya at hindi na siya nakauwi ng gabi. Hindi raw ito ang unang beses na nawala siya. Matinding trauma raw ang kanilang inabot sa unang pagkawala ng anak. May mga paso po siya nga dito ng mga sigarilyo eh. Bakit po? Saan niya po nakuha yun? Yung baka, ano niya sa Pasay, di ba maraming mga beer house, balay mo, baka punta siya dyan sa mga, gilid-gilid, tapos, nangingi-hingi siya. Ang mga peklat na nabanggit ni Gemma, kaparehong-kapareho ng mga peklat na nakita namin kay Gilbert. Samantalang ang asawa ni Gemma na si Elmer, tila ba lumilipad ang isip? Siyempre, medyo malaking perwisyo sa trabaho. Unang-una, pumapasok ka, naisip mo sa anak mo nawawala. Hindi mo alam kung ano mga nangyayari. Kasi hindi mo na siya nakikita eh. Bawat araw daw na dumaraan, tila pasang krus para sa mag-asawang Gemma at Elmer. Siyempre, bilang isang tatay, magulang, medyo masakit talaga. Dahil unang-una, anak mo yan. Pangalawa, hindi mo na siya nakikita. Hindi mo alam kung anong sitwasyon niya, kung nasaan siya ngayon. Isa sa nakikitang dahilan ni Gemma kung bakit nawala ang kanyang anak
ang pagkahilig nito sa mga sisiw. Wala naman nag-ano sa kanya eh. Basta mahilig lang siya sa mga hayop. Ewan ko ba, bakit mahilig talaga siya sa sisiw? Paboritong alagaan ni Gilbert o ni Renren ang mga sisiw. Ang mga munting huni kaya ng mga sisiw na ito ang magsilbing boses niya upang magtagpo silang muli ng kanyang pamilya. Rin, kung saan ka man, umuwi ka na. Kung sino man nag-ano sa'yo, bigay ka na lang sa timbo. Ren, kung saan ka man ngayon, sana umuwi ka na sa bahay. Saka nag-aasa ko na magkikita tayo ulit. 100% kaming sigurado. Si Gilbert ng Rock at si Raynel, iisa. Up next, Ima, hayaan mong dalhin ka ng mga munting pa ng sisiw nito sa posibleng kinaroroonan ni Renren. ang hindi nila alam, ang lugar na ito ang magiging saksi sa isang madamdaming pagkikita. Kinabukasan, binalikan namin ang mag-asawang Gemma at Elmer at isang munting regalo ang hatid namin sa kanila. Pakibasa na lang po yung mensahe po na nasa loob ng sisiw. Ima, hayaan mong dalhin ka ng mga munting pa ng sisiw nito sa posibleng kinaroroonan ni Renren. Ang mag-asawa, pilan na bigla sa kanilang nabasang mensahe. Kung makikita po namin, siyempre kami matutuwa, maligaya, at saka unang-una, hindi na po kami magalala. Dahil kung andyan na rin man siya, eh kami medyo mabawasan na rin yung aming mga kaba, saka yung mga pag-alala sa bata. Sana po mahanap talaga. Gustong-gusto na namin makita po siya. Kasama ang kanilang buong pamilya, babiyahe kami patungo sa kinaroroonan ni Gilbert. Pagdating ng Maynila, dinala namin sila sa isang park. Ang hindi nila alam, ang lugar na ito ang magiging saksi sa isang madamdaming pagkikita. Franz? Ha? Galing ha? 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 Galing. Uy, Yan. nakapaligo ka. Hindi ka naiinisan niya. Si Renren, purong ngiti at mga tangulang ang naisagot sa kanyang mga magulang. Ang kuya naman ni Renren na si Janelle, hindi na napigilang mapaiyak sa pagkikita nila ng kanyang nakababatang kapatid. Pero nung una masaya dahil nakita kami. Nagulat nga ako, pag-arap ko siya papala sa likod ko. Papasalamat talaga ako sa grupo ng reunion. Ang mag-asawang Gemma at Elmer naman, walang mapagsidlan ng kanilang saya. Sayang masaya na dahil wala nang sumasabit sa isipan, sa puso. Dahil nakita na. Maraming salamat sa inyo, ha? Ramdam mo yung tuwa sa sarili mo, galak. Dahil sa ngayon, ayan, nakita mo na yung medyo makulit mo, saka medyo tawag dito, yung anak namin. May kapansanan man si Renren. Alam ng mga taong nakapaligid sa kanya kung ano ang kanyang nararamdaman. Dahil ang hindi nabibigkas ng mga labi niya, maaring maiintindihan ng puso.
muli ang mga kasong inilapit sa aming programa. Si John Mark Kalinaw, 6 years old, singkit, huling nakita sa Paso, Bagumbayan, Taguig City. Si Christopher Melig, 18 years old, maputi, balingkinitan at may kapansanan sa pag-iisip. Huling nakita January 28, 2009 sa Pasay City. Si Joseph Manuel, 13 years old. Si Alvin Bornea, 10 years old. Si Paulina Roses, 60 years old, huling nakita sa Tungko, Bulacan. Si Belen Reyes, 14 years old, may kapansanan sa pag-iisip. Huling nakita July 22, 2008 sa San Juan, Rizal. Si Lenny Drio, 6 years old, may pingol. Huling nakita August 28, 2008 sa San Jose del Monte, Bulacan. Si Karen Laroya, 18 years old, huling nakita sa Bagak, Bataan. Si Mali Bermudo, 16 years old, huling nakita October 16, 2008 sa Paracale, Camarines Norte. Si Angel Miles Saldivar, 5 years old. Si Angelica Apoli, 9 years old. Si Emmanuel Bornea, 7 years old. Si Jude Hasil, huling nakita August 1, 2001 sa Santa Rosa, Laguna. Si Geraldine Dokila, 9 years old. Si Ira Faye Basan, 3 years old, huling nakita October 14, 2007 sa Santa Cruz, Manila. Si Reyna Marie Corral, 14 years old, huling nakita June 12, 2008 sa Marikina City. Si Rose Ann Baquero, 15 years old, huling nakita October 21, 2008 sa Villamor Air Base, Pasay City. Para sa anumang impormasyon tungkol sa kanila o sa kanilang mga pamilya, makipag-ugnayan po sa aming tanggapan 982-7777 Local 3011 o mag-email sa reunions@gmanetwork.com. Sa pagtatapos po ng episode na ito, umabot na sa 419 ang bilang ng mga nawawala na nahanap na po natin at naibalik sa kani-kanilang mga pamilya. Patuloy ho ang pag-akyat ng bilang na yan, basta't patuloy din po tayong magtutulungan. Magandang gabi. Ako po si Jessica Soho. Kami pa rin ang inyong mga kaagapay sa puspusang paghahanap. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na Martes. Dito lang sa programang naniniwalang hindi dapat mawalan ng pag-asa ang mga taong nawawalan ng miyembro ng pamilya. Because the search for missing loved ones ends with reunions.